So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hindi po si Miats Bashar and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 13, 2025 and our topic is all about sino si Yahweh. So, our concepts all about Yahweh. So, yung pangalang Yahweh ay ang pangalan ng Diyos na ibinunyag kay Moises na ang ibig sabihin ay ako ang ako nga. Ipinapakita nito na ang Diyos ay walang pinagmulan, walang katapusan at hindi nagbabago. Dahil si Yahweh ang tapat sa kanyang mga pangako, tagapagligtas ng kanyang bayan at Diyos na nagpapakita ng kanyang kawalhatian. So sa bagong tipan, ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos nang sabihin niya bago pa ipanganak si Abraham, ako nga. Kaya si Jesus ay si Yahweh na nagkatawang tao, tumupad sa lahat ng pangako ng Diyos at nagdala ng kaligtasan sa atin. So, our Bible readings for today is all about Exodus chapter 3 verse 14 and 15 ASMD version. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga, sabihin mo sa mga Israelita, ang ako nga ang nagsugo sa iyo. Sinabi pa ng Diyos, sabihin mo sa kanila, si Yahweh, ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang nagsugo sa iyo. Ito ang aking pangalan magpakailanman at ito ang dapat nyong gawin sa lahat ng panahon. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Yahweh is the self-existent, eternal of God. So, si Yahweh ay walang pinagmulan at walang hanggan dahil hindi siya nilikha ni numan at siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. So, dahil dito, siya lamang ang karapat-dapat sa ating pagsamba at tiwala. Second is Yahweh is God's personal covenant name. So, ang pangalang Yahweh ay hindi lang isang titulo, kundi isang personal na pangalan na nagpapakita ng kanyang relasyon sa kanyang bayan. So, ito ay tanda ng kanyang katapatan at pagiging malapit sa atin bilang kanyang mga anak. And lastly is Yahweh is the God who keeps His promises. So, lahat ng kanyang sinabi ay tinutupad niya mula sa panahon ni Abraham hanggang kay Jesus. Hindi nabigo ang Diyos sa kanyang mga pangako. Siya ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is aim to be trustworthy and reliable person. So, kung ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita, tayo rin dapat ay maging mapagkakatiwalaan sa ating mga pangako. So, maging totoo sa salita natin at ito pa rin ang ating sinasabi. So, sa ganitong paraan is na ipapakita natin na ang katangian ng Diyos sa ating buhay. Second is aspire to be an unbiased truth teller. So, magsabi tayo ng totoo kahit mahirap dahil ito ang gusto ng Diyos. Huwag maniguro o magsinungaling para lang mapabuti ang sarili dahil ang katapatan sa salita ay tanda ng pusong inuuna ang katotohanan ng Diyos. Lastly is abide in the promises of Yahweh. So, syempre manatili tayong nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos kahit hindi natin agad nakikita yung resulta dahil siya ay tapat at kailanman ay hindi nagbabago. So, kapag tayo ay nanatiling tapat sa Kanya is mararanasan natin ang kapayapaan at katuparan ng Kanyang mga salita. So, dadako na po tayo sa ating last part which is our discussion. And our discussion talks about how can you improve yourself to become a better truth teller. So, mas magiging mabuting tagapagsalita tayo ng katotohanan kung patuloy tayong lumalapit or inilalapit ang sarili natin sa Diyos at hihingi ng tulong ng banal na Espiritu. So, dapat nating alalahanin na si Yahweh ay Diyos ng katotohanan at tayo bilang kanyang anak ay dapat maging tapat sa lahat ng pagkakataon. So, kapag sinanay natin ang sarili nating maging totoo sa salita, kilos at puso, is makikita ng iba ang katangian ni Yahweh sa buhay natin. So, natutunan ko na si Yahweh ay hindi lang makapangyarihang Diyos, kundi Diyos din na tapat sa kanyang mga pangako. Kaya gusto nating mamuhay ng may katapatan at pananalig sa Kanya. So, sa bawat salita at desisyon natin, nais nating ipakita ito na tayo ay anak ng tapat at totoo na Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil Ikaw ay tapat, makapangyarihan at hindi nagbabago. Lord God, turuan ninyo akong maging tulad ninyo, mapagkakatiwalaan, matapat at totoo sa salita. Lord God, tulungan niyo po kaming mamuhay ng may katapatan o sa pamamagitan ng aming buhay, makilala ng iba ang katotohanan niyo. In Jesus' name we pray. Amen.